as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga muli kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Neryo Caranza. At sa atin pong pagpapatuloy sa Aklat ng Job, Kabanatang 41 na po tayo, talatang 10 at 11. Kung sa kanya nga'y walang mangangahas gumambala, sino pa kayang mangangahas na lumaban sa akin? Sino ang makapagsasabing may utang na loob ako sa kanya? Ang lahat dito sa mundo ay akin. Sa buong kabanatang ito ng Job, kabanatang 41, inilalarawan ng Diyos ang Leviathan, isang nilalang na halos imposibleng matalo o talunin. Puno ng lakas, apoy at takot. Sa kulturang Hebreo, ang Leviathan ay kumakatawan sa isang uri ng chaotic force na walang sinuman ang kayang kontrolin maliban sa Diyos. Ang tanong ng Diyos kay Job ay malinaw. Kung hindi mo nga kayang hawakan ang isang nilalang na ginawa ko, paano mo ako haharapin? Ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang ating programang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. At mula po sa ang Bible Pinoy version, atin pong itutuloy ang bahagi ng aklat na ating binabasa sa Job, kabanatang 41 po tayo ngayon, talatang 1 hanggang 34. Mahuhuli mo ba ang Leviathan gamit ang pamingwit? O maitatali mo ba ang kanyang bibig gamit ang lubid? Matatalian mo kaya ng lubid ang ilong nito? O makakawit mo ba ang mga panga nito? Magmamakaawa kaya siya sa iyo? Makikiusap kaya siya ng husto? Makikipagkasundo kaya siya sa iyo at magpapromise na magiging servant mo forever? Tatalian mo ba siya na parang ibon at paglalaruan para mga servant mong babae ay masiyahan? Tatawaran kaya siya ng mga mangingisda? Paghahati-hatian kaya siya para maibenta? Mapupuno mo ba ng mga panusok ang kanyang balat? O matutusok mo ba ang kanyang ulo ng mga sibat? Subukan mong hawakan siya kahit minsan lang. Di mo na uulitin ang sa kanya ay makipaglaban. Ang tapang ng tao ay biglang nawawala kapag ang Leviathan ay kanyang nakita. Pag naistorbo siya, wala siyang kasing tapang, walang naglalakas loob na tumayo sa kanyang harapan. Sinong makakalusob sa kanya pero hindi mamamatay?
Wala ni isa sa buong mundo ang makagagawa nito. Sasabihan kita tungkol sa mga binti ng Leviathan o sa sobrang lakas niya at sa nakakaames niyang tindig. Sinong makakatanggal ng panlabas niyang damit? May sibat bang babaon sa makapal niyang balat? Sinong may kayang mag-open ng kanyang mga bunganga? Ang mga ngipin niya ay nagbibigay takot sa madla. Ang likod niya ay gawa sa mga panangga, para mga marka ng seal na pinagdikit-dikit ng mabuti. Pagkakadikit nito ay sobrang lapit, walang pagitan ni hangin ay di makasingit. Silang lahat ay magkakadikit, di mapaghihiwalay sa sobrang kapit. Pag bumahing siya, may lumalabas na liwanag. Ang mga mata niya ay parang araw na sumisikat. Nagliliyab na apoy ang lumalabas sa bibig niya at mga nagtatalsikang apoy ang doon ay sumisiklab. Sa butas ng mga ilong niya may lumalabas na usok parang damong pinanggagatong sa palayok. Hininga niya ay nagpapaningas ng uling at may apoy na sa bibig niya nang gagaling. Bawat masalubong niya ay natatakot. Walang mahinang part sa balat niya. Gaya ng bakal, matigas, di nagagalaw. Parang bato ang kanyang puso, sobrang tigas na parang panggiling na bato. Pag siya ay tumayo, natatakot ang maralakas. Wala silang magawa dahil sa takot sila ay nagsisitakas. Walang espada ang makakasugat sa kanya. Walang sibat o pana ang makakasakit sa kanya. Sa kanya ang bakal ay parang dayaming marupok at ang bronze ay para lamang kahoy na nabubulok. Walang pana ang makakapagpatakbo sa kanya. Batong hinahagi sa kanya ay para lamang mga ipa. Parang dayami lang ang mga pamalo sa kanya. Natatawa lang siya pag sinisibat siya. Ang mga kaliskis ng tiyan niya ay kasintalas ng basag na palayok. Sa putik na daanan, nag-iiwan siya ng bakas. Pinapakulo niya ang karagatan na parang nasa palayok. Pinabubulan niya ito na parang isang palayok ng langis. Sa bawat madaanan, nag-iiwan siya ng bakas ng liwanag. Iisipin mong parang puting buhok ang ibabaw ng dagat. Wala siyang katulad sa buong mundo. Isa siyang creature na walang kinatatakutan. Sa lahat ng mga hayop, mababa ang tingin niya at nag-ahari siya sa kanilang lahat. Ang Diyos ay walang katulad. Ang layunin ng Diyos ay hindi takutin si Job, kundi ipakita kung gaano siya kakaibang-kakaiba sa mga tao. Ang Diyos ay sobrang makapangyarihan na kahit ang pinakamatinding nilikha ay wala sa kanyang antas. Una, hindi natin kayang sukatin ang kapangyarihan ng Diyos. Sa talatang 10, ang sabi dito ay walang matapang na makapaglalakas loob na umistorbo sa kanya. Ang paglalarawan ng Diyos sa Leviathan ay isang nilalang na may lakas, tapang at kakilakilabot na presensya na parang sinasabi niyang, tingnan mo ang nilikha ko, hindi mo siya kayang harapin. Ako pa kaya? Sa panahong may mga pagsubok, kaibigan, na hinaharap tayo, na parang Leviathan, sobrang laki, sobrang bigat at minsan ay parang hindi natin malulutas. Pero ipinaaalala sa atin ng ating Panginoon kung ang Diyos ang lumikha ng pinakamakapangyarihang nilalang. Tiyak na mas higit siyang makapangyarihan kaysa anumang problema na gumagambala sa atin. Kapag harap-harapan ang takot o kabiguan, kanino tayo tumatakbo? Sa sarili ba nating lakas o sa Diyos na higit sa lahat? Pangalawa, walang makapagmamalaki sa harap ng Diyos. Sa talatang 11, sino ang nagpauna sa akin upang ako'y dapat gumanti? Kaibigan, minsan kahit hindi sinasadya, nagkakaroon tayo ng pakiramdam na may karapatan tayo sa mga sagot mula sa Diyos. Lalo na kung tayo'y tapat at naglilingkod pero nakakaranas ng problema at mga pagturusa. Ang paalaala sa atin ng ating Panginoong Diyos, walang nauna sa akin, ang lahat ay aking pag-aari. Lahat ng mayroon tayo, buhay, hininga, lakas, oportunidad ay pabor, hindi karapatan. Kaya't kapag may biyaya tayong natanggap, ang tamang tugon ay pasasalamat, hindi pag-aangkin. Pangatlo, ang Diyos ay sapat na dahilan upang magtiwala tayo sa gitna ng unos o bagyo ng buhay. Sa kabuuan ng kabanata, makikita nating hindi lang lakas ng Diyos ang ipinapakita, kundi ang kanyang control. Ang Leviathan ay hindi lang makapangyarihan. Ito'y wild at mapanganib. Pero kahit ganoon,
nasa ilalim pa rin ito ng otoridad ng Diyos. Kaya't kapag tayo'y dumaraan sa mga hindi maipaliwanag at nakakatakot na bahagi ng buhay, tandaan natin kaibigan na wala ni isang bahagi ng buhay natin ang lagpas sa abot ng kamay ng Diyos. Sa kanyang kabutihan at soberenya, kaya niyang paamuin ang hindi natin kayang hawakan. Kaya niyang lutasin ang dambuhalang problema na gumagambala at nagbibigay sa atin ng mga alalahanin. Kaibigan, bakit hindi natin ipagkaloob sa Diyos ang lahat? Mayroon bang mga bahagi ng buhay mo na sinusubukan mong kontrolin sa halip na ipagkatiwala sa Diyos? Paano mo mas mapapalalim ang iyong takot, paggalang, pagkilala sa Diyos bilang ating manlalalang? Sa anong aspeto ng buhay mo kailangang paalalahanang ang lahat ng nasa silong ng langit ay Kanya at Siya ang may control? Kaibigan, para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. At para naman po sa inyo na nasa Facebook page at YouTube channel, maaari po kayong mag-comment dyan po sa comment section. Tayo po ngayon ay dadako sa ating paglapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Inaanyayahan ko po kayo na samahan kami sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Makapangyarihan naming Diyos, pinapaalalahanan mo po kami kung gaano ka kadakila at kung gaano kami kahina kung wala ka. Sa harap ng iyong kalwalhatian, Panginoon, pinipili naming tumahimik, magpasakop at magtiwala. Tulungan mo po kaming maunawaan at manampalataya na sapat ka sa lahat ng amin pong mga problema, na hindi namin kailangang hawakan ang lahat dahil hawak mo ang lahat ng mga bagay sa sanlibutan ito. Panginoon, sa umagang ito, idinadalangin ko po at itinataas ang aming mga mahal na tagapakinig. Sa kanila pong patuloy na pag-aaral ng inyong banal na salita, sa kanila pong pagbabasa, tulungan, Panginoon, na masumpungan kayo at kilalanin kayo na isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan din sila, Panginoon, na matugunan ang kanila pong pangangailangan at anuman pong mga bumabagabag sa kanila ngayon, Panginoon, ipinapakiusap ko po na kayo po ang maging solusyon. Maraming salamat, Panginoon, sa kapayapaan na inyo pong ibibigay sa amin pong paglapit sa inyo at ang pag-iingat ng mga piling anghel sa amin pong mga paglalakbay sa buong maghapong ito. Maraming salamat po sa pagdinig nyo sa aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Kaibigan, muli po ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At ako po ay nagagalak na makasama kayo dito sa ating programang Rise and Reflect. Akin pong ini-offer sa inyo ang free booklet na Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Mapapasa inyo po ang babasahin ito kung inyo pong itetext ang inyong kompletong pangalan at address sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Ito ang iyong kaibigan, Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod, may nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay dito po sa mga programa ng AWR 89.1 FM. God bless. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments of faith
is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true.